Can you hear me? Or should I use my voice? Magandang maga po sa inyong lahat. Um, this is my third time actually dito sa Tayabas. That was, I think, 2019, the last time I was here. At marami na nangyari afterwards. At na ni-request ako ni Jezreel kasi ngayong every fifth Sunday sabi niya baka pwede ako dito sa inyo. Mayroon po kasi kaming gawain na sa Kalawan na kami ng misis ko ang nag-handle. Mayroon po ding TBC outreach sa Kalawan at yan din ang dahilan kung bakit hindi ko kasama yung misis ko ngayon. Supposedly kasama ko siya kaya lang alam niyo na minsan ang hirap talaga dahil medyo malayo, meron kaming darating na mga mananampalataya galing ng Valley View sa hapon. So sabi ko mabuti pa siguro magpaiwan na lang muna siya. And I know someday ma-meet din yung misis ko. Itong aking ituturo po sa inyo ngayong umaga, ito isang bagay na normally o bihirang-bihira nyo po itong maririnig na ipinipreach sa pulpito sa mga Reformed Baptist churches. Pagdating po sa tithing and hindi po at offering, hindi nyo po ito normally naririnig yan dito sa kahit na sa sa iba't ibang Reformed Baptist churches. Pero at the same time, ito po ay isang napakahalagang bahagi ng gawain ng ministry. At normally ito ay sa mga Reformed Baptist, ito ay itinuturo sa ganitong setting, Sunday school or Bible class, kasi ang layunin nito ay para may pagkakataon na magtanong. Kasi pag Bible class, di po ba, pwede kang magtanong, pwede kang maglinaw, o pwede kang magdagdag ng liwanag doon sa pinag-uusapan. Kaya po yan ay isa sa dahilan, kaya naisip ko, ito kasi tinuro ko din ito kasi kami ay naghahanda na maging church na katulad nyo, so itinuro ko ito doon sa outreach at ni-request din sa akin ituro ito sa TBC. So naituro ko na rito sa TBC. So ito po ay Toward the Tithe and Beyond na hinango ko po ito doon sa libro po ni John Piper. Paano po ba yung finances ng iglesia? Saan po ba nanggagaling ang finances ng iglesia? Meron tayong aircon, meron tayong utilities, may bills, mga yan ay binabayaran. Saan po nanggagaling yung binabayad natin? Hindi po yan hindi po trick question yan. Sa atin, di po ba yung sa mga mananampalataya? Alam niyo po ba yung tithe? Ano po ba ibig sabihin ng tithe? Bakit tithe ang tawag natin? From the word tenth. Ikapo. Sino po ba ang nag-iikapo sa iglesia? Kaya ito kailangan ganito yung dapat discussion or something na pwede mong itanong. Pwede bang nire-require ba nating mag-ikapo ang mga regular attender? No. Yung mga bisita? No. Hindi ba? Ang nire-require nating mag-ikapo ay ang mga members. Hindi ba? Kaya, hindi ko alam yung offering nyo rito, kasi marami makikita na Reformed Baptist churches, hindi sila nagpapasa ng plate. Nandun lang sa likod yung offering box. We practice that sa outreach. So, kasi yung ini-expect natin ay yung member ang magkaroon, magbibigay ng pangangailangan ng iglesia, hindi ba? Pero saan po ba nanggaling yon? Hindi ba? Saan ba nanggaling yung ikapo? Yan ba ay nagpapatuloy ngayong bagong tipan o noong lumang tipan lang? Ano sa palagay nyo? Pwede po ring humula. Walang penalty pag mali hula.
May premyo pag tama. Ha? So, yung pong tithe nung unong lumang tipan ay talagang iminamandate nila yan. Lahat ng, hindi po ba nung sila ay dinala ng Panginoon sa lupang pangako, yung 11 tribo, sila ay binigyan ng bahagi doon sa lupang pangako. Pero yung yung tribo ng mga Levita, sila ay hindi binigyan ng bahagi. Dahil daw, bakit? Ano yata yun redundant. Bakit hindi sila binigyan? Anong dahilan? Kasi ang sabi sa kanila ng Panginoon, ng kanilang magiging bahagi ay ang Panginoon. Kasi sila ay magiging mga pari at magsisilbi doon sa ating Panginoon. At ang kanilang magiging bahagi ay sa gitna ng mga anak ni Israel ay yung ipagkakaloob ng mga 11 tribo na ikasampung bahagi ng kanilang biyaya. So, ganun na yung nila noon. Kahit noon, yung mga Levites, sila yung mga priest. Diba? Sino yung line ng priest? Yung line ni Aaron, diba? Tapos yung mga ibang Levites, sila yung tumutulong doon sa temple. Diba? Lahat sila ay may assigned task, and all of them live doon sa pinagkakaloob ng kanilang mga kapwa Israelita. Sino bang Israel nung lumang tipan? Nung lumang tipan ng Israel ang piniling bayan ng Diyos. 'Di ba? Sila yung piniling bayan ng Diyos na kanyang kinalulugdan. Ngayong bagong tipan, sino po ba ang Israel? Sino na ang Israel? Di ba ngayon nasabi sa katuroan sa Bible it doesn't matter Gentiles or Jew? Di ba? Ang bagong Israel ng Diyos ay ang mga mananampalataya. Hindi ba? Tayo na. At hindi na katulad noon na parang isang bansa sila. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo sa Roma, it makes no difference, Israel or Gentiles. Kapag sinabi pong Gentiles, ay katulad natin na hindi mga mga Jew. So it makes no difference, Gentile or Jew, as long as na tayo ay iisa kay kanino? Kay Kristo. Di ba? Tayo na yon. So, pero yung mga prinsipyo doon na pinapakita nung una, sa Israelita noon, di ba, kaya sila inatasan. Lahat ng biyaya ng Diyos, lahat ng ani nyo, magbibigay kayo ng ikapo. The 10% ng ikapo. At yun ang magiging bahagi ng mga naglilingkod sa Diyos. Na during that time are the Levites and priests. Actually, they are one tribe from the tribe of Levi. So, ang palaging tanong po dyan ano po ba yung 10%? Sa gross po ba yon o sa net? Ano sa palagay nyo? Yung sagot po palagi doon kung gusto mo gross yung blessing mo, di sa gross ka. Kung gusto mo sa net yung blessing mo, di doon ka sa net. Di ba ganun lang naman yan Ang importante, sabi ng Panginoon, na yung karagdagan ngayon sa atin, cheerful giving. Hindi ba? Dapat kasi kahit na sobra-sobra yung binigay mo, kung masama naman sa loob mo, hindi pa rin naman wala pa rin blessing sa atin yon. At the same time, we need to be careful, hindi tayo nagkakaloob dahil dun sa blessing. Yung blessing is part yun kung yun ay ipagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi ba? Nagkakaloob tayo kasi unang-una, yun ang hinihingi niya sa atin. Alam niyo po, sa totoo niya, pinakamahirap po na matutunan yung tithing sa mga mananampalataya. Normally, we grow leap and bounds in many aspect ng ating spiritual life. Pero pagdating sa tithing and offerings,
normally, hindi naman po lahat, normally, yun ang pinakahuling natututunan. And part of that is because yung ating katayuan sa buhay. Kasi nga, talaga naman na, although ngayon dito sa Pilipinas, mukhang marami nang yumayaman. Kasi sabi nga ni Sister May, ang daming mga nakakotse na ngayon eh. Di ba? Pero, katulad halimbawa, estudyante ka, 100 lang yung baon mo. Magta-type ka, tapos sabihin natin na 10 piso, 90 na lang. Baka halos hindi na kasya doon sa pumasahe. Hindi ba? There are things like, is a real world circumstance na kailangan mong harapin, di ba? Pero, ang sabi sa atin ng Panginoon, in all our blessing, kung doon sa blessing niya sa atin, hinihingi niya yung ibalik natin yung 10 sa Kanya. Eh, yung 90% kanino? Hindi po rin trick question yan. Binalik natin yung 10, yung natirang 90%, kanino yon? Kanino? Walang maling sagot. Pag tama, may premyo. Sa Panginoon pa rin, di ba? Bakit? Bakit kamo? Kasi yung blessing ay kanino nanggaling? Sa Panginoon. At tayo ang mga mananampalataya ay mga tagapamahala. Remember the parable of the talent? We are stewards. Di ba? Kaya ang hirap pong magbigay minsan kasi iniisip natin sa atin yun. Eh hindi pala sa atin. Sa Panginoon pala yon. Ngayon, sabi ng Panginoon, doon sa binigay ko sa iyo, ibalik mo sa akin yung 10 kasi kailangan gamitin nyo dito sa gawain. Doon sa 90%, pamahalaan mo. Paano mo pamamahalaan? Siyempre may pangangailangan ka, di ba? Masama bang bumili ka ng pangangailangan? No. That's why part yun nung binigay sa iyo eh. Pamahalaan mo. Pag ikaw ay tagapamahala, nang hindi sa'yo, maingat ka sa paggastos. Hindi ba? Kasi pag sinabi mo sa'yo, sa akin naman yun, ako naman nagpakahirap dyan. Totoo naman, ikaw nagtrabaho, pero remember, kaya ka may trabaho. Hindi ba? Pag pray tayo, Lord, bigyan mo po akong trabaho. Hindi ba gano'n? Tapos pag binigyan na ng trabaho, hindi na makapagsimba. Kasi may trabaho ako eh. As if it's an excuse. Supposed to be a blessing. Hindi ba? So, tithing honors the Old Testament principle of how God provided for the ministers. Napakalaga nito. Kasi napakalaking bahagi ng ating kaloob ay kailangan nating bigyan ng kakayanan yung ating tagapanguna, yung ating pastor. Kasi full-time siya. Yan ba ay utos lamang sa lumang tipan? Sa lumang tipan, talagang yan, very clear yan. Sa bagong tipan. Alam ba natin yung yung Old Testament and New Testament, So, kaya ganoon ng Sa bagong tipan, anong sabi na, kinuha ko itong text na ito, kasi dito, ang ating Panginoon, ang inaatake niya rito yung mga pariseo. Sino bang ano pangalan mo? Gerald. Stand up, Gerald. Pakibasa. Habang nabagkayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nagkikapo kayo ng yerba buena, ng anis at ng kamino, at ang inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito ng hindi
pinababayaan ng Iba, okay. Inaatake dito ng Panginoong Yesus yung mga pariseo kasi yung mga pariseo, very faithful sila. Oh. Faithful sila sa ano? Sa kanilang pag-iikapo. Kahit yung mga anis. May 10 dahon siya ng anis, bibigay nila yung isa. Ganun sila ka-faithful. So, ang gusto ko makita natin dito, kahit nung bago panahon ng Panginoon, ay na mayroong ikapo. Hindi niya pinagbawal yun, o hindi niya binago. Pero at the same time, sinabi din niya, eto kasi mga pariseo, nag-iikapo sila, pero yung mga, sabi dito niya, yung pinababayaan ng iba, kasi yung mga widows, hindi nila tinutulungan. So, makikita natin, kahit mismo ng ating Panginoon, ay hindi niya binago. Bagay, sabi naman ng Panginoon, di ba? He came not to nullify the law, di ba? To fulfill it, hindi niya binago. At itong pag-iikapo, talagang bahagi ito natin. Nung tayo ay nakipagtipan, kung kayo po ay naging member, at alam ko itinuturo ito sa inyo, yun isang bahagi na itinuturo talaga. Kasi ang iglesia ay mayroong kagastusan. At ang kagastusan yan ay tinutugon ng ating sama-samang pagkakaloob sa ating Panginoon. Kaya never dapat nating panghinayangan yan. At palagi ang pinaka-prinsipyo talaga dyan, ang biyayang dumating sa atin ay kaloob ng Diyos upang ating pamahalaan. It's not ours. It's the Lord's. So kung ganun palagi yung perspektibo natin, ako natutunan ko mag-type when I was in college. At yung sinasabi ko minsan kulang yung pamasahe na dahil nag-type ka, hindi maglalakad ka ng konti para magkasya. But the Lord, anong sabi ng Panginoon, di ba? Again, yung pagkakaloob natin, hindi katulad doon sa prosperity gospel na magbigay kayo para pagpalain kayo. Hindi ganon. Kung loobin ng Panginoon na pagpalain tayo, it's up to Him, di ba? Pero ang alam din natin, Panginoon, when you obey, ay nandun talaga yung pagpapala, hindi ba? At hindi naman ibig sabihin niya, yaman ka, katulad ng sinasabi ng prosperity gospel, pero pwedeng iba yung blessing mo. Hindi ka nagkakasakit. Maayos yung relasyon mo. Kasi napakaraming tao, maraming pera, pero walang relasyon. Hindi ba? Yung napakahirap ng gano'n, di ba? Ano pa ang ito doon bago ako ma-sidetrack ng gusto, no? So, somehow nakikita niyo ako kasi I'm a former military. So, hindi ako mahihayin pag tatawagin ko talaga. So, ito sinasabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng handog sa dambana. Gayun din naman, pinag-uutos ng Panginoon na mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay sa Ebanghelyo. So, ang liwanag niyan, ano po? Kaya kailangan talaga yung ating magiging, alam ko, wala kayong pasok ngayon, pero kung sino man, ay dapat talaga nating masuportahan siya financially. Kasi may pangangailangan siya. Mayroon din siyang pamilya. Maaaring may anak din siya. Kailangan din mag-aaral ng anak niya. So, kailangan masuportahan siya. Again, dito sa atin, sa Pilipinas, it's always a struggle. Doon sa pinanggalingan kong bansa, sa States, yung giving naman ay parang nila. Very faithful sila sa giving, pero hindi sila dumarating. Ganun naman sila. Because they have plenty, it's easy for them to give. Pero hindi naman sila dumarating. Talagang kung sa pagka merong activities, yung church bubunutin mo yung ngipin para lang pilitan pa. Because they always have, we have to work. We have to work.
Kaya ano yan eh, dito naman sa atin, ang problema ay, ay paano naman ako magbibigay eh? Kasyang-kasya na nga lang eh. Hindi ba? Pero ito yung hamon sa atin. Kaya ba nating ipagkatiwala? Ang sabi ng Panginoon, kung tayo magtitiwala, kaya niya tayong ipagkaloob ang ating pangangailangan. Sinong ginamit niyang example? Tingnan niyo yung Maya sa parang. Hindi naman nag-iipon. Hindi naman pero sila ay hindi nagugutom. Hindi ba? That's why, yung pong ating pag-iika po, ay isya na step of faith na dapat nating matutunan kaagad. Kasi pag hanggang ikaw ay bata pang Kristiyano at natutunan mo yan, makikita mo yung growth mo. Kahit lalo na kapag, paano ka mag-iika po kung ang sweldo mo ay katulad ng 200,000 na. O yung laki-laki, 20,000. O, kung hindi mo natutunan doon sa Pero kung titingnan mo, 20,000 nga yung binibigay mo, pero binibigay sa iyo ng Panginoon na pamamahalaan mo ay 180,000. Ano ba na, di ba kung titingnan mo, di ba? Kaya, tamang perspektibo ito, no? When we release the 10 of our income and give it over to the ministry and mission, we honor. Ino-honor natin ang ating Panginoon na may pag-aari ng lahat. You always have to look at your blessing na iya'y ibinigay sa iyo upang pamahalaan mo. Doon sa pamamahala mo niyan, sabi ng Panginoon, ibalik mo yung 10, yung 90 ay pamahalaan mo. May pangangailangan ka. Tugunan mo. Hindi ba? Masama ba bumili ng ng kotse? Hindi, di ba? Kung kaya mo naman, di ba? Pero kung mababa ko sa utang, masama talaga. O halimbawa, bumili ka ng kotse, dahil sa pagbili mo ng kotse, ay naging dahilan yun para hindi ka na rin makatulog, baka kailangan mag-isip ka naman. Baka naman yung binili mong kotse ay napakamahal. Gusto natin, sabi natin, basta pagka nangangarap tayo ng kotse, basta may kotse lang ako, masaya na ako. Pero pag bibili na ng kotse, hindi na masayahan doon sa Wigo. Kailangan na niya yung kailangan niya na yung high-end. Kaso ang laki ng diferensya. Pagka ang laki ng diferensya, kasi doon sa 90%, kung yan ay pamamahalaan natin, dapat nating laging isipin, palaging may pangangailangan sa kapatiran. So kahit sobra yung sa atin, it's meant to be more so that you can manage it properly. At part nun, tutugunan mo talaga yung pangangailangan mo. Pero kung may sobra, hindi yung para laspagin. Yun ay opportunity to do good to others. Because you have more. At yan makikita natin. So again, kailangan natin yung alam mo yung pag tama ang perspektibo mo sa blessing, nawawala yung inggit. Hindi mo kakainggitan yung iba. Kasi this is what the Lord has given me to manage. At bilang isang good steward, di ba? Yung isang binigyan ng ng 5, ininvest niya, tumubo ng 5. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Good and faithful. Yung binigyan ng 2, ginamit din niya. Good and faithful. Yung binigyan ng 1, itinago. Tapos ginastify niya kasi baka mawala. Anong sabi ng Panginoon? You lazy, unfaithful.
Eh bakit ganun? Eh sabi niya, kaya ako tinago para hindi mawala. Kasi kaya tayo pinagkakalooban ng Panginoon ay upang tayo ay maging kabahagi niya sa paghahatid ng biyaya. Have you thought about that? Na kaya ka kasi minsan sabi natin, okay na ako, ligtas na ako eh. Tinawag ka ba ng Panginoon para iligtas lang? Yun palagi natin lalo pag nagsishare tayo, gusto mo ba maligtas? Di ba? So, we highlight that, which is not wrong. But in reality, that's not the purpose. That's the reward. Yung ating buhay na walang hanggan o yung kaligtasan, gantimpala. But the purpose is, God called us for what? To serve. To serve. Hindi ka tinawag para iligtas lang. Tinawag ka upang ikaw ay maging lingkod sa kaharian ng Diyos. At bahagi ng ating paglilingkod ay ang pag-iikapo. Bahagi ng ating paglilingkod ay ang pagdating kapag araw ng linggo ng sama-samang pagsamba. As part of our service. Hindi optional sa atin. Na wala tayo sa church kung kailan lang natin gusto. That's part ng ito ang paraan ng ating paglago sa pananampalataya. This is a means of grace. Ano mo, palagi ko sinasabi, pagka hindi ka main ng almusal, pagdating ng tanghali, yung iba, okay lang, Tapos na mismo pa yung tanghalian, nararamdaman mo na talaga, At tapos pagdating ng hapunan, talagang gutom na gutom ka na, Hindi ba? Talagang kakain ka na. Pero pagdating sa spiritual food, minsan buwan ka nang hindi umaattend ng church eh. Wala namang nangyayari sa'yo. Nothing happened. Yun ang akala mo. Kasi kadalas sa spiritual food, sa spiritual health, bago natin malaman, anong tawag natin sa Tagalog doon? Tugmo ka na. Lugmo ka na. Terminal ka na doon sa kasalanan. Hindi katulad ng physical hunger na damdam na ramdam mo, kaya kakain ka. Pag doon sa spiritual hunger, means bago mo maramdaman yan, talagang walang-wala ka na. Hindi mo na nga parang, pero mamaya, doon sa pag-uusapan natin, ang tagal-tagal mong hindi nag-church at hindi ka nagiging bahagi ng iglesia, sometimes you have to question, Kristyano ka ba talaga? Hindi ba? Ano oras ba ako magtatapos dapat? Ano oras ako dapat magtapos? 20:20. Tagal lang. Okay. The fifth reason for going to the tithe and beyond is giving is a God's way of bringing many good deeds for His glory. Yan ang sinasabi ko. Pag may sobra ka, may opportunity ka to do good. It's not meant to be, masama ba namang magsubi din para sa bukas? Hindi po sinasabi natin yon. There's nothing wrong na magsubi. Kaya lang, pagka may pagkakataon na lalapit sa atin, o mayroon tayong alam mo, lahat tayo naniniwala siguro na sa ating mga mananampalataya, walang aksidente. The fact na nalaman mo na may pangangailangan ng kapatid at may kakailangan kang tumulong, that's not an accident. Hindi ba? Would you respond to do good? Because God has given you the opportunity? Lahat po tayo,
Prinsipyo po yung tinuturo natin. Hindi po natin sinasabi na itong dapat mong gawin. Prinsipyo lang yung sinasabi natin. Again, iba-iba yung sitwasyon natin. Maaring may sobra ako ngayon, kaya lang may pinaghahandaan na ako. Di ba? Valid din naman yun, di ba? Kaya lang mayroong may... At ang unang-una, kaya napakalaga nung tithe natin, kasi bukod doon sa pangangalaga natin sa pangangailangan ng pastor, ang susunod ay yung benevolence na tinatawag. Kasi dapat yung church talaga nakakatugon doon sa pangangailangan din ng miyembro. Hindi ba? As a matter of fact, ang encouragement ay hindi individual help. Kung may sobra ka, at you feel like helping, then offer to the church, to the benevolence in the church, so that the church can manage it properly dun sa kung sino ang mga ngailangan. Kasi palaging meron eh. There's always more in need. At yung supply palaging hindi enough. Kaya pag sa atin sumosobra, pag nag-tithe tayo, ano pa lang yon? Legal pa lang tayo doon. Wala pa lang tayong offering doon. Nothing prevent us from offering to the Lord. And that's how I encourage you. Yung sobra, i-offer natin sa Panginoon. Yung portion ng sobra, kung kailangan magsubi. Pero yung ibang portion, kasi may kailangan pangangailangan yung ating benevolence palagi sa church. And the church should be able to help sa pamamagitan ng kaloob natin. At yung iba naman ay talagang na kayang tumulong by all means. Pero at the same time, di ba, palagi ako may pasubali dito, hindi po tayo tumutulong para mag-encourage ng dependence. Hindi rin tayo tutulong para mag-encourage na maging tamad yung kapatid na ayaw na magtrabaho. Lagi naman akong binibigyan ng church, okay na ako. Kaya hindi maganda. Ano sabi po ng Bible? Meron ding may bambalasi dyan sa Bible. Pag ayaw magtrabaho, huwag kumain. Ibig sabihin, kailangan gumalaw ka. Tutulungan ka, pero gagalaw ka. At kung hindi ka gagalaw, hindi tayo sumusunod doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ba? So, balanse tayo. We don't encourage dependence, pero kailangan handa tayo palaging tumulong doon sa mga nangangailangan. Lalo na yung sa Bible, widows and orphans. Kailangan talaga natin silang They are widows and orphans sila yung kadalasang sila yung mga vulnerable. Dahil especially nung panahon na yon, kasi normally ang winner ay yung tatay. Ito yung kaya sinasabi ko, ang tithing is a step of faith. Kailangan mo talagang gawin bilang tanda ng pagtitiwala mo sa katapatan ng Panginoon. It's a step of faith. Kailangan mo siya. At sabi nga ng Panginoon, siya ang magpupuno ng kulang sa atin kung tayo ay tapat sa Kanya. Kaya, kung alam natin tayo yung tagapamahala, masiyahan tayo kung ano meron tayo. Kaya siguro tayo hindi pa binibigyan ng higit, hindi pa tayo mahusay na tagapamahala. Masyadong kulob yung anong tawag doon sa tikom yung ating palad pagdating sa pagtulong. Tikom yung ating palad doon sa pagbabalik
ng ikapo sa ating Panginoon. Eh yan ay ang ibig sabihin nun, hindi pa tayo mapagtitiwalaan. Anong sabi ng Panginoon? Kung hindi tayo it's okay. Dito sa akin. So, napakahalaga noon, ano?